meron ako ditong 4 ounce ng butter. Siyempre, lahat ng gagamitin natin is dapat room temperature. So, ganun na rin ang ating butter. Hindi na siya hard, hindi din siya ito daw, pero soft na siya. Enough para, ayan o, diba, soft na siya. Para mas soften natin siya kahit walang stand mixer or mixer. Kung nasa inyo naman, pwede nyo naman siya i-stand mixer kung mas gusto nyo, less pagod. Pero kung soften ko siya, using my rubber spatula only. And kaya hiniwa ko na rin siya ng maliliit para mas mabilis na rin siya mag-soften. So, ayan, let's start to soften the butter. So, ayan, nasa-soften na natin yung butter natin. So, hindi naman natin kailangan yung soften na magiging fluffy and light siya. So, at least maging smooth lang siya. Katulad nitong texture na nakikita nyo ngayon. Lalagyan na natin yung ating next recipe, which is brown sugar and white sugar. Brown sugar. Yan. 1 egg. Halo lang natin. Natin is vanilla. Medyo matapang na vanilla to, kaya patak lang ilagay nyo. Wag yung kung ano yung nasa recipe. Kasi sa recipe ko, 1 teaspoon vanilla. Pero ito, dahil generic lang siya, patak lang ng vanilla. Or kahit mga 2 patak lang. Basta at least madagdagan ng flavor. And yan, nakakapag ano rin siya, bango. Ayun. Next ingredient natin is flour. So, all-purpose flour ang gamit ko. And 1 cup and a quarter. Charot. Quarter ba yun? Basta 1 cup and 3/4 cup. Yun na yun. Ayan. So, sift natin syempre para siguradong mawala yung mga buo-buo. Lagay natin. Second batch. So, mix lang pala natin uli. Pwede pala natin ang ating baking soda. Sift natin yun kasi may mga buo-buo. Salt. Kunti lang. So, isa pang ginagawa ko sa aking cookies or chocolate chip cookies para chewy on the inside and crunchy on the outside siya is nilalagyan ko siya ng cornstarch. Pero ngayon, wala tayong cornstarch. So, ito na muna. Pwede namang kahit walang cornstarch eh. Laban na yarn. Pero mas bet ko talaga rin yung may cornstarch. Pero since wala, wala. Yun. And since na-mix na natin na maigi ang ating mixture, ilagay na natin ang ating last recipe. And may hiniwa-hiwa akong chocolate dito. Pero pwede silang ilagay sa cookies para sa chocolate chip cookies. Pwede ko rin silang gamitin if gusto mong gumawa ulit ng chocolate ganache or any baked goods na pwedeng lagyan ng chocolate. So, ang ilalagay natin sa ating cookies is 1 cup or kung gusto nyo 2 cups, bahala kayo kung gaano kadami. Optional lang kung gaano kadami, basta ayun, bahala kayo kung gusto nyo sobrang tamis. Pwede ding magkahalo na chocolate bar, tas meron ding chips kasi chocolate chip naman talaga to eh. Kaya dapat mas magandang may chip. Pero sa ngayon, since ilalagay ko pa siya sa ref for 1 hour, kumbaga isi-set natin siya sa ref, ito muna yung chocolate na ilalagay ko. Dadagdagan ko na lang siya siguro mamaya pag i-bake na natin siya. So, pwede mo na naman siya iwan ng ganito, tapos pag gusto mo na mag-bake, dun mo siya ihuhulma, or pwede mo siya, after mo siya iset, tapos ihuhulma mo siya. And pwede mo siyang iwan doon as, pwede kung kailan
gusto mag-bake ng cookies. Ayun nga, isa sa process na ginagawa ko para mas set ang ating cookies is isi-set ko muna siya ng 1 hour. Alam ko sinasabi ng puro set. On ko lang siya ng cling wrap para hindi natuluan ng kahit anong liquid. Welcome back. So, yun. Naset ko na pala yung ating cookie batter for 1 hour or more than 1 hour pala sa ating ref or sa aming chiller. And right now, dahil naset ko na siya kahit papano, medyo nag-harden na siya. Pero ano pa rin siya, medyo soft pa rin siya para mas cook natin siya. Kaya sa chiller ko siya nilagay. Kasi pag sa freezer, maninigas talaga siya. So, since ganito ang ating cookie batter ngayon, ang gagawin ko next step, actually, pwede mo naman i-skip to, pero mas gusto ko lang gawin to kasi para sa consistency and para doon sa magiging itsura or outcome ng ating cookies. Ang next step is i-scoop ko na siya or i-form ko na siya as a cookie batter na nakabilog. Gagamit tayo ng scooper for it. And ito yung isang scooper na mayroon ako dito malaki and hindi siya malinis kailangan. And then ito yung regular size. Depende na sa inyo kung anong gusto nyong scooper or gano'ng kalaking cookies ang gusto nyo. So, since ililipat natin dito ang ating cookie batter at para hindi siya dumikit, ilalagyan natin siya ng manipis na butter lang. So, lagyan lang natin ang manipis na butter. So, ayan, i-scoop na natin ang ating cookie batter para mag-form siya as nabilog dito. Ayan. So, ayan. O, diba parang ice cream lang. Ilagay ko na siya sa freezer for 1 hour and medyo matigas-tigas na siya. Pag ganito, pwede mo na siyang ma-roll nang hindi masyadong lumidikit sa kamay mo para maging perfect yung pagka-shape niya. So, ayan, di ba? Hindi masyadong lumidikit sa kamay ko and na-shape ko siya ng ganito. And since magbe-bake tayo ngayon, naka-preheat na pala ang aking oven to 325 degrees. I-bake natin siya for 15 to 18 minutes. Yan. Since ito na yung nabilog ko, lagay na natin ito. Na-bake na natin yung ating chocolate chip cookies at pa-cool down ko na siya and ayan, tinanggal ko na rin siya sa pagkakadikit niya sa baking sheet and madali ko rin siya natanggal dahil nga nilagyan natin siya ng butter and ayan, tikman na natin siya. So ito, titikman natin ito kaya marami kasi maraming chocolate. So, ayan. Diba? Ayan. Tikman na natin. Diba? Yun lang. Wala man tayo bibig ko. And don't forget to subscribe, like, and comment down below.